Hello sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. At tulad nga ng ating inaasahan mga kapatid, syempre merong mga oppose, no? Merong mga tututol sa nangyayari ngayong balikatan mga tol, no, sa Amerika at Pilipinas, sa pagitan ng Amerika at Pilipinas o sa pagsasama ng Pilipinas at Amerika, no? Kasi ngayon may nangyayaring balikatan exercises ngayon. So ang sabi mga tol na itong mga makabayan Solon ay ito'y paghahanda daw ng Pilipinas at Amerika sa gera. Ayan nakalagay PHUS Balikatan Exercises like a rehearsal for war. No? So anong gagawin natin mga tol? 'Di ba? Kapag andyan na yung gulo, kapag andyan na yung gera, saka lang tayo magre-rehearse. Walang paghahanda o kaya sasabihin natin sa mga nang-aaping bansa, wait lang, time first, magpa-practice lang kami, magre-rehearse muna kami. Hindi ba naiisip nitong mga tol, na etong ginagawa nating balikatan ay posibleng makapigil, di ba, sa posibilidad na magkaroon ng gera? Sa totoo lang mga tol, kung tatanungin din natin yung ibang mga eksperto, itong ginagawa nating pagdadala ng alliance o pakikipag-alyansa sa mga malalakas na bansa at saka sa mga iba't ibang mga powerful countries, ito'y parang pipigil mga tol, no? Kasi itong China mga tol, kasi ito lang naman ang banta ngayon yung China. 'Di ba? Mahilig sila mag-muscle flex. 'Di ba? Pinapakita nila yung puwersa nila sa Pilipinas. Ginugulo nila tayo mga tol kasi minamaliit nila tayo Maliit na bansa lang din naman tayo at alam nilang wala tayong kakayanan para tapatan sila. So nandiyan sila mga tol, ini-intimidate nila tayo, tinatakot nila tayo. Pero yung mga ganito, pinapakita natin sa China, hindi kami natatakot sa inyo, papalag kami sa inyo at meron kaming mga kapatid, meron kaming mga kasamang mga bansa na handang sumuporta at magtanggol sa amin. Sa pamamagitan nito mga tol, naghahatid tayo ng mensahe sa kanila na step back, 'di ba? Hindi kami yung tipong basta-basta nyo na lang magagapi, 'di ba? Kasi alam naman natin mga tol, ang China hindi naman talaga wala naman silang interes sa gera Kaya nga ang panawagan nila ngayon, open sila, bukas sila sa pakikipag-usap, 'di ba? So etong mga to, hindi natin alam kung saan sila kumukuha ng pondo para magsagawa ng mga ganyan. Alam na natin mga tol. May mga may mga malalaking tao sa likod nitong mga to. Well anyway, etong balitang to panonoorin natin sa UNTV News. Bago natin to simulan, syempre mangyaring huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na ganito. At syempre paki-like mo na rin po sana ang video natin para makarating pa sa maraming Pilipino at mabawas-bawasan naman yung mga pro-China mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Several militant groups protest outside the Camp Aguinaldo as the Philippines and United States military troops officially opened the 2024 Balikatan exercises. Di ba? Alam niyo itong Balikatan exercises na to, legal naman to Pinapayagan nga to ng international law Di ba? At saka dapat nga matuwa sila Kasi yung bansa natin may sumusuportang malaking bansa at hindi tayo iniiwanan lang na api-apihin lang ng ibang mga higanteng bansa tulad ng China. Aware kaya tong mga to sa ginagawa ng China sa Pilipinas o aware sila pero natatakpan lang ng yung mga mata nila ng salapi? Ano sa tingin nyo? Pwede kayo mag-comment sa ibaba. Sa tingin nyo ba itong mga taong to aware sa ginagawa ng China sa atin o alam nila pero syempre mas mahalaga yung pangkain Diba? So tuloy natin. They are opposing the joint military exercises. Makabayang Bloc lawmaker Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas also condemned the Balikatan exercises. She stated that the Balikatan serves as a rehearsal for a war. The lawmaker added that the deployment of missiles near the contested waters provoke conflict in the region. Rehearsal for war daw. Sabi nga nung AFP Colonel Lohico, nag-e-exist ang AFP. 'Di ba? 'Di ba nag-i-exist ang AFP para sa gera? Naghahanda lagi 'yan. No, para kung ano man ang pwedeng sumalakay, terorista man 'yan o kung ano mang mga rebelde, handa sila laging makipaglaban at handa sila laging ipagtanggol ang ating bayan.
Pero kasi ang usapan ngayon mga tol wala na sa loob ng bansa eh, 'di ba? External na eh. Kailangan na nilang protektahan yung ating waters, yung ating katubigan, yung ating karagatan. So paano nila yan mapoprotektahan kung kulang sila sa kaalaman at kulang sila sa exercises o kulang sila sa mga pag-iensayo, 'di ba? Kaya nila ginagawa ngayon 'to. Ngayon bakit tayo may kasamang mga ibang bansa? Siyempre, diyan tayo makakapulot ng iba pang kasanayan, diyan tayo makakakuha ng iba pang mga kaalaman. Anong gusto nila magsarili Pilipinas? 'Di ba? Ano ba gusto niyo magsarili Pilipinas? 'Di ba? Ngayon sinasabi nila, oh, ito daw rehearsal for war. Walang may gusto ng gera mga tol, walang may gusto niyan. Pero hindi naman ibig sabihin yan, hindi ka maghahanda. Lalo na ngayon sa harap na merong banta ng pananakop mga tol. Dahil patuloy ang tension dito sa West Philippine Sea, patuloy ang ginagawa ng China, patuloy ang pangaangkin niya dito sa ginagawa ng China sa Pilipinas mga tol. 'Di ba? Kaya kailangan maghanda. Kailangan maghanda ng Pilipinas. Hindi tayo pwedeng matulog sa pansitan tapos pag andyan na, nagkakaipitan na, hindi ka pwedeng sumigaw ng time purse, magpa-practice lang muna kami. 'Di ba? The House Assistant Minority Leader also expressed alarm that the Philippines is being used as a pawn in the geopolitical chess game between the United States and China. Nako. But according to a geopolitical analyst, joint exercises demonstrate the unity among countries in the region that share common principles and objectives. Oh, 'di ba? Mas marunong pa sila sa mga 'to. 'Di ba pinapakita mga tol, pinapakita ng ganitong balikatan exercises na meron tayong unity, meron tayong mga kakampi, meron tayong mga kasama. Hindi tayo nag-iisa lang na anytime pwedeng salakayin o pwedeng sakupin ng ibang bansa at walang tutulong. Ito yung mga balikatan exercises na ganito ang pagpapakita sa mga bansang gustong manakop sa atin. For example, China. Imagine nyo kung nag-iisa lang ang Pilipinas at nakikita ng China, walang sasaklolo dyan sa bansang yan. 'Di ba? Lahat ng gusto nilang gawin magagawa nila, walang pipigil sa kanila. Yun din ang dahilan mga tol kung bakit hanggang ngayon hindi nila magalaw-galaw ang Taiwan. 'Di ba? Imagine mo nga tol, napakalapit lang sa kanila ng Taiwan, no? 'Di ba? Ang tagal na nilang pinagnanasaan yung Taiwan. Nagnanasa ang China dyan. Ang lapit-lapit lang, no, napakaliit na bansa. Mas malaki pa nga yung Luzon eh. 'Di ba? Kaysa diyan sa Taiwan, bakit hindi nila magalaw? Kasi alam nila mga tol, may mga kakampi, may bumaback up. May bumaback up. So yung mga ganito, alam din yan ng ibang mga mambabatas, alam din yan ng mga sundalo eh. Yung mga ganitong papapakita natin ng puwersa, pagkumbinsi natin sa ibang bansa na suportahan tayo, yan ang isang mga bagay na pumipigil sa China para gawin nila yung para hindi nila gawin yung mga karahasang ginagawa nila sa atin, di ba? So, tuloy natin. That is what we're ensuring. We're diversifying our economic options, strengthening our defense. And I think the clarity, as I've mentioned, is very consistent. That we are merely defending what is rightfully ours based on international law. Oh. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya explained that the aim of Balikatan is not to engage in war, but rather to strengthen the country's capacity. War is not on the table. War is not one of the instruments of national policy of the Philippines. Just because we have Balikatan doesn't mean we're going to go to war. The only way to preserve peace is to have a strong deterrence capability. Di ba? Napakalinaw naman eh. 'Di ba? Sabi nga para ma-reserve natin yung peace o para mapanatili natin yung kapayapaan, dapat meron tayong kapabilidad na pigilan 'yun. 'Di ba? Paudlutin 'yun. Kasi mga tol, kapag ikaw ay mahinang bansa at napakayaman mo, for example, napakayaman mo, halimbawa na lang ito para mas madaling maintindihan ng mga walang utak. Para mas madaling maintindihan. Kapag ang isang bahay, mga tol, walang kapabilidad na protektahan ng kanyang sarili, madali ang mapapasok ng mga masasamang loob. Meaning wala siyang guard, walang mga matataas na fence, walang mga CCTV, walang mga electric fence, yung mga walang ganon. Kumbaga wala talagang open mga tol. Ang daling pasukin yan. Lahat ng mga kayamanan na nasa loob ng bahay na yon, kung meron man, madaling makukuha ng mga nasa labas.
So ganun din dito sa Pilipinas mga tol. Mayaman ng West Philippine Sea. Andiyan dyan yung mga natural gas, yung mga isda. Kaya nga yan pinagnanasaan ng ibang bansa eh. Ngayon kung hindi natin ipapakita na meron tayong kakayanan na ipagtanggol ang ating bansa mga tol, andali lang nila tayong papasukin. 'Di ba? So itong pinapakita natin mga balikatan exercises para mas mapalawig pa yung kakayanan ng ating bansang Pilipinas. Sana naman naiintindihan nyo ng maraming Pilipino mga tol. 'Di ba? Kaysa yung mag-rally sila nag-rally, ang init-init sa labas. Sa bagay, bayad naman yung mga yun. Bayad naman yung mga yun eh. Pero kaysa mag-rally sila na mag-rally sa labas, dapat suportahan nila ang ating gobyerno, 'di ba? He further asserted that even before the tension in the South China or West Philippine Sea escalated, the Philippines and the United States have already been conducting balikatan exercises. Diba? Wala pa yung mga tension sa West Philippine Sea, nagkakaroon na tayo ng balikatan exercises. Apart from thousands of soldiers from the Philippines and the United States, representatives from 14 countries are also present at balikatan as observers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. O, diba? So sana mas naipaliwanag pa natin ng malinaw, no? Kaya nga tayo nagbibigay ng mga ganitong reaction video para bukod sa balitang mga napapanood natin, na-express din natin yung ating opinion at ating saloobin sa mga balita, mga tol. Ito yung opinion ko at ito yung aking saloobin lang. Pwede kayong mag-share ng inyong opinion at saloobin din sa comment section sa ibaba, mga tol. So para sa mga kababayan natin na tinutuligsa itong ginagawang Pilipinas at US balikatan mga tol, sana maging bukas ang inyong mga mata. 'Di ba? Sana maging bukas ang inyong mga mata. Kailangan ng Pilipinas mga tol na magkaroon tayo ng kalakasan, ng ating lakas para maipagtanggol natin ang ating sarili. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera, pero hindi ibig sabihin nun mga tol, bubuksan na lamang natin ng pintuan para lang maipakita sa mga bansang mananakop, sa mga bansang agresibo na ayaw natin ng gulo. Diba? Kailangan nating tindigan yan mga tol. Kailangan natin maglagay ng fence, kailangan natin maglagay ng CCTV, kailangan natin maglagay ng mga harang para hindi nila mapasok yung ating tahanan mga tol. No? Kumbaga analogy yun dun sa bahay kaninang in-explain ko. Well anyway, hanggang dito na lamang mga kapatid at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.